Alright, so let us continue our chapter 6. Dito na tayo sa adding structural core walls. So I have opened the Autodesk Revit application and then nagpunta ako dun sa transverse view. So kung maalala nyo, nandito yun sa project browser, sections, and then transverse. So dito ay kinapi natin yung mga architectural columns dun sa level 2 hanggang level 4. So kung makikita nyo dyan, andyan yung mga architectural columns natin. Okay? So dito na tayo sa adding structural core walls at dun sa project browser, paki-double click yung level 1 floor plan. Ito, level 1. So, may i-check muna ako sa options, yung aking tooltip assistance. Okay, so level 1, pwede ko na i-close yung transverse. And then, paki-zoom in dun sa 2 base between column grids C and E. Ito yon, yung C, D, at saka E. Ito. Between C and E at saka between grids 3 and 4. So, dito yon. Okay, so focus ko lang dito sa area na to. Tapos, on the architecture tab of the ribbon, paki-click yung drop down dun sa wall and then choose wall structural. So on the properties ay paki-check kung basic wall generic yung nasa type selector. Kung hindi, select natin yung basic wall at paki-click or paki-select yung 225 mm masonry. Ayan. So, basic wall, generic 225 mm masonry. And then, on the options bar, paki-select yung height instead na depth. And then, may makikita kayong warning. So, default wall settings will be changed. So, pwedeng i-ignore to. Close nyo lang. And then, dun sa properties palette, set the location line to wall center line. Okay, location line to wall center line. Ito. Pwede din naman dito sa options bar. Tapos, dun sa base constraint, ito, paki-set sa street level. At saka yung top constraint, paki-select sa up to level roof. Ito. Yan, up to level roof. Pwede rin naman dito sa options bar baguhin yun. So kung mapapansin nyo, nagbago din dun sa options bar kung ano yung ginawa natin dun sa properties palette. Kaya siguro nag-appear yung warning kanina dito kasi naka-unconnected pa yung top constraint nya. So okay na to. And for the top offset parameter, paki-type yung 3,600. Ito. 3,600, enter. And then, take note of the structural usage. Ito. Nakalagay dyan bearing pero hindi natin pwedeng baguhin kasi naka-gray out yan. And then, pwede na tayo mag-draw or mag-add ng structural wall dyan sa ating canvas area. On the draw panel, click the pick lines icon. So, draw panel dito sa ribbon, click the pick lines icon. And then, on the options bar, yung offset natin, paki-type yung 350. Enter. And then, paki-highlight yung grid line C
Baba ko lang ng konti, grid line C. Kapag yung dash line, offset line ay nag-appear dun sa kanan ng grid line C, pwede nyo na i-click tulad nung nakikita nyo sa screen. So, ayan. And then, paki-repeat dun sa grid line 3. Kapag yung offset line or yung dash line ay nag-appear sa ibaba ng grid line 3, pwede nang i-click. So, grid line 3, hanapin natin. Ito. Grid line 3 sa ibaba. Ayan, click. And then, paki-change yung offset value sa options bar to 800. 800, enter. At paki-select yung grid line E. Ito, grid line E. Kailangan nasa kanan din ng grid line E yung dash offset line. Ayan. And then, press escape twice or click the modify button. Okay na. Tapos, dun sa modify tab ng ribbon, ayan, paki-click yung trim or extend to corner tool. Ayan, and then, paki-trim yung dalawang bottom corners. So, remember, dun sa trim or extend to corner, i-click nyo yung part na gusto nyo ma-retain or gusto nyo maiwan. So, click natin to, tsaka yun, and then click natin to, tsaka yun. Okay, and then, dun sa modify panel ulit, paki-click itong trim or extend to multiple elements. Ito, pangatlo. Trim or extend multiple elements. Tapos, iti-trim naman natin tong natitira sa bandang itaas. So, click natin ito. And then, click natin yung part na gusto nating matira. Yan, and then, ganyan yung magiging appearance or result ng inyong structural wall. So, press escape twice or click the modify tool dun sa ribbon. Yan. Okay, so ang susunod natin ay convert a wall to a structural wall. So, paki-double click yung blue section head between grid lines C and D. Ito, grid line C at saka D. Ito yung blue section head. Double click. Tapos, napansin nyo kung nung kinlik ko, pupunta tayo dun sa transverse section view. And then, paki-click yung crop boundary. Ito. Paki-click yung crop boundary. And then, click and drag the control handle. Yung nakikita nyong circular grip dun sa top edge. And then, pwede nyong itaas yan kung gusto ninyo. Ayan. Or kung gusto nyo makita yung ibang portion ng mga elements dyan, yung walls at saka yung columns. So, pwede nyong i-adjust. And then, dun sa project browser, double click yung level 1 or kung naka-open pa rin yung level 1 nyo, click nyo na lang dito sa taas. Yan, level 1. Tapos, dun sa modify tab ng ribbon, on the modify panel, so, siguro, i-click ko muna yung modify tool. On the modify tab ng ribbon, modify panel, paki-click yung split element. Ito. Split element or may shortcut siyang SL.
Tapos, dun sa options bar, verify kung naka-uncheck yung delete inner segment. And then, place yung unang point ng split dun sa intersection of the exterior wall and the core wall at grid C. Ito. So, interior wall ay grid C at saka yung exterior wall. Ayan, grid C. So, split. And then, ang pangalawang point natin ay sa intersection ito, grid C, and then grid E. So, intersection malapit sa grid E. Ito. Ayan. Or, pwede nating ilapit dito. Pero try natin kung uubra yan. So, click modify. Or press escape key twice. Tapos, pakiselect yung middle horizontal wall segment. Ito. And then, palitan natin yan ng dito sa type selector, palitan natin ng generic 300 mm masonry. Ito. So, ayan. Napansin nyo, bago yung structural or yung wall natin. And then, bago yung top offset to 3,600 top offset. 3,600, enter. And then, ito, kailangan nating i-fix. So, gamit tayo ng trim or extend to corner. Ayan. So, hindi siya po pwede. Let's say, click modify. Gamit na lang ako ng grip edit. Okay. So far, okay na siguro to. And then, beneath the structural grouping, balik ako dito sa architecture tab. So, beneath the structural grouping, isa-select ko ulit ito. Punta ako dun sa properties and then, sa ilalim daw ng structural grouping, paki-check yung structural checkbox. Ayan. And verify that the structural usage parameter is set to bearing. And then click apply or just move away from the properties palette. So press escape twice or click the modify tool dun sa inyong ribbon. Now let's proceed to edit wall joints. So yung ginawa ko kanina, alternative yun, pero ito talaga yung gagawin natin sa mga dugtungan natin dito sa dalawang sulok or corner. Ito. Okay? So, i-undo ko lang yung ating wall joints. Ayan. Okay. So, dito na tayo sa Edit Wall Joints. On the Modify tab of the ribbon, Geometry panel, click the Wall Joints tool. So, Modify.
Ito yung geometry panel, ang wall joints, ito, yung may maliit na pencil icon. So, paki-click and then click at the first intersection near grid C. Ayan, may makikita kayong square. Tama. So, click nyo doon and then on the options bar, click the next or previous buttons to see the various solutions. So, kung titingnan natin to, zoom in ko lang ha. So, next. So, ayun yung way ng pagjo-join niya. So, kung ayaw nyo yun, click nyo ulit yung next. So, ayun yung kasunod, next. Ayan pa yung kasunod. So, parang nag-cycle na tayo dun sa mga options. And then, siguro ang pinaka the best ay itong nakikita nyo ngayon sa screen. Tapos, paki-repeat yung intersection sa grid E. Papahan ko lang dito sa ito. And then, hindi na natin namali kasi yung click ko kanina dito eh. Okay, so I'll press escape twice or click the modify button. So, ganun na lang yung gagawin ko. And then, check natin ulit yung wall joints. Ayan. Ayun, may mga options na. So, click next. 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 And then, isa pa. Ayan. So, hanggang makita nyo yung pinaka-appropriate na wall joints natin. And then, pwede nyo nang i-accept yun. So, click modify to accept the result ng wall joints. So, kung tapos na kayo, press escape twice or click the modify tool. Now, paki-zoom out and then paki-double click yung blue section head or alam nyo kung saan tayo mapupunta niyan, di ba? Pag kinlik natin to, dito tayo sa transverse. Okay. So, kung mapapansin nyo dun sa default 3D view natin, ito, or dito sa may transverse natin, naka-extend yung basic wall natin na generic 300 mm masonry. So, pag tinignan natin yan sa default 3D view, ito siya. Parang ano yun, parang parapet yung labas nito. Okay, paki-open yung longitudinal section. Nakita nyo na yung 3D. Paki-open yung longitudinal section sa project browser. So, ito yung itsura niya in elevation view. So, longitudinal section. Pag ganyan yung nagawa nyo, pwede nyo nang i-save yung work nyo. So, Control S to save. And then, let's now proceed to adding of floors. Okay, pagka-save, on the project browser, paki-double click yung level 1 or kung hindi nyo pa na-close, click nyo lang dito sa view window natin or tab view. On the architecture tab of the ribbon, bago ako pumunta doon, close ko muna yung inactive views, architecture tab, and then click the floor tool. Ito, floor. And then, makikita nyo dito, nandito tayo sa modify create floor boundary. And then, dun sa draw panel, by default, naka-highlight yung boundary line and then, naka-select yung pick walls. So, click first dun sa vertical exterior wall natin, left and right sides. So, click. And then, click dito sa kanan. Now, if it happens na nasa labas yung
magenta lines ninyo, i-click nyo lang tong flip control para mapunta dun sa loob. Kasi ang kailangan natin, nasa loob ng perimeter walls, yung magenta lines. So pagkayari nun, i-click nyo tong horizontal sa top, kahit alin dyan sa mga walls na yan. So click nyo lang yung isa, and then click nyo lang yung isa dun sa baba. Yun. So isang mahaba pala sa baba, so walang problema. And then gumamit kayo ng trim extend to corner kasi hindi i-accept ni Revit yan kapag may gap. So trim extend to corner. Ayun. So kailangan isang closed figure yung ating magenta lines dito, o yung tinatawag nating profile. Kung okay na yon na trim or extend to corner nyo na, pwede nyo na i-click yung big green check mark. Tapos may magdi-display dyan na message. So pakibasa na lang, and then ang isa-select nyo dyan ay yes. So click yes. And then pwede na natin yung i-copy doon sa ibang level. So ang gagawin nyo is double click the blue section head kasi na-close ko na yung transverse. So double click. Yung floor natin, ito, yung naka-highlight nan sa screen. So paki-select yon kung kaya nyo i-select. Pag hindi naman, pwede kayong gumamit ng tab key, or kung nahihirapan kayo, pwede nyo baguhin yung visual style nyo or yung level of detail. Pwede kayong gumamit ng Control C, or pwede kayo ditong pumunta sa clipboard ng clipboard panel sa ribbon. Yan, click nyo to. And then dun sa clipboard panel pa rin, yung paste tool or yung drop down, paki-select yung align to selected levels. So ang gagawin nyo dyan, paki-select yung levels 2 hanggang 4. Yan, pwede nyo i-drag or click nyo ng pa isa-isa using Control key or Shift key, and then click OK. So ayan na. So kung napansin nyo, ayun, meron na tayong mga floors dun sa level 2, level 3, and level 4. Ang susunod natin guys ay yung tinatawag na shaft. So dito guys, ang kailangan natin ay level 1. So click nyo tong level 1 para makapag-create na tayo ng shaft, or yung kadalasan ito yung pinaglalagyan ng elevator or elevator shaft. And then dun sa architecture tab, opening panel, paki-click yung shaft opening. Ayan, click nyo yung shaft opening. And then just like dun sa floor tool, nandyan uli kayo sa modify, create shaft opening sketch. May big green at saka red check at saka X mark. So dun sa draw panel, paki-verify na yung boundary lines at saka line icon is highlighted. Pero hindi tayo gagamit ng lines ngayon. Ang gagamitin natin ay rectangle tool. So click nyo yung rectangle or rectangle icon, and then paki-snap dun sa lower left inside endpoint of the core walls. So dito, and then paki-snap dun sa midpoint. Yan, midpoint.
Click. Pero magkakaroon tayo ng konting edition dyan. Okay, so nagawa na natin yung rectangle para dun sa ating shaft. So magkakaroon tayo ng edition dun sa magenta lines natin. Iso-zoom in ko lang. So i-click ko tong pick lines. Ito. Pick lines. Select ko to. And then trim extend to corner. Yun, click. Tapos yung maiiwan na magenta lines dyan, yan, di-delete ko. So hanggang dyan lang dapat yung ating elevator shaft. And then dun sa pwede nating i-select tong ano. Ayan. Select natin yung shaft. And then sa properties, kahit pala hindi selected. Okay. So click modify na lang. Dun sa properties, make sure na yung base constraint ay naka level 1 at yung top constraint ay naka up to roof level. So hindi siya unconnected. Tapos dun sa top offset, paki-type yung 300. Enter. And then bottom offset should be or base offset should be 0. Enter. And then click apply or just move away from the properties palette. Tapos pwede nating i-click yung finish edit mode. And then meron na tayong elevator shaft. Paki-click yung 3D view. Default 3D view. So kung mapapansin nyo, ayan na yung butas ng ating shaft. Ayan. Pwede nyong i-orbit yan or tingnan nyo kung saang angulo mas magandang tingnan. Ayan. Okay. So I'll zoom out and then let's now proceed to level 1. Balik tayo ulit sa level 1. And then on the view tab, dito sa ribbon view tab, create panel. Ito, paki-click yung section tool or andun din sa quick access toolbar yung section tool. So click nyo yun. And then mag-create tayo ng section from left to right mula dun sa top portion ng core. So click anywhere. Ito, top portion ng core. Ito, dito. From left to right. Ayan. So, click anywhere to deselect the section. Click lang tayo ng white space. And then, paki-double click yung section head to view the double click natin to para i-view yung ating nagawang basic wall at saka yung makikita din natin dyan yung elevator shaft kung nakaiba tayo ng visual style. So ayan yung shaft. Medyo hindi siya kita pag ayan. Yun lang yung shaft natin. Okay? So balik ko dun sa hidden line visual style. Dun sa project browser, beneath the sections. So sections, right click dun sa bagong section na kinreate natin and then rename. Paki-type section at building core. Enter. So, yan yung panibagong section. Pagka na-type nyo na, just click save to
save your work. Now let us continue to the creation of structural framing. So let's now go to level 2 of our floor plan. So yung mga inactive views pwede nang i-close. So level 2 floor plan, ayan. Close ko yung inactive view. Tapos dun sa structure tab ng ribbon sa structure panel, paki-select yung beam. Ayan. Click nyo yung beam. And then on the modify place beam tab, load family. Ito, paki-click. And then alam nyo naman yung path nung pupuntahan natin, di ba? So dun sa US folder, paki-scroll down hanggang sa makita nyo yung structural framing. Ito. Double click and then still folder, double click. Tapos paki-locate yung M_W wide flange. Ito. Ayan. And then click open. Tapos dyan sa may special types dialog, paki-select or paki-hanap yung W460 by gamitin ko na tong scroll, W460 by 52. Ayan. And then click OK. Now, dun sa ating type selector, paki-verify kung selected yung kaloload lang natin na family. And then on the modify place beam tab, paki-select yung on grids. Ito. On grids. And then make sure that yung tag on placement is not highlighted or naka-off. And then from right to left, paki-select lahat ng grid lines. Yeah, from right to left. Yun. So selected na lahat ng grid lines natin. And then on the modify place beam, on grid lines, paki-click yung finish button. Tapos dun sa ribbon, paki-click yung modify tool or press escape key twice. Ayan. Tapos hindi nyo siguro nakikita yung kalalagay nating beam, ano? So ang gagawin niyo is baguhin nyo yung tinatawag nating level of detail. Ayan. Paki-select yung medium. Ayun, medyo makikita nyo na yung mga beams dyan. So, i-pan ko lang. Ayan, para makita nyo yung mga nailagay na beams. Now, for the underlays na tinatawag, so punta ako dito sa ilalim ng modify tool, and then I'll make sure na naka-select yung or naka-check yung select underlay elements. Ayan, selected naman siya, so okay yun. And then pwede nating i-modify actually yung framing elements natin. So paki-click yung longitudinal section view sa ating project browser, longitudinal. And then paki-set yung level of detail to medium. Then paki-zoom in dun sa level 2. Ito, level 2. Tapos pre-highlight one of the beams. Ayan, pre-highlight. Then right click. Then choose select all instances in entire project. So, sigurado tayo na selected lahat ng beams dyan sa buong project natin. Tapos dun sa properties palette, sa ilalim ng constraints grouping, pakihanap yung start level offset. Ito, start level offset. Tapos pakiset sa value na negative 100. Pati yung end level offset
Ganun din, negative 100. Enter. Tapos, pagka minove nyo yung mouse nyo, papalayo dyan, tingnan nyo yung mangyayari dun sa mga beams natin. Yun, medyo bumaba, di ba? Kasi negative yung type nating value. Pagka positive, tataas yun. So, ginawa natin yan to anticipate or to allot for the concrete yun para sa flooring. Tama ba? Para mag-giveaway tayo dun sa may slab natin or dun sa flooring. So, kung mapapansin nyo, almost nasa ibabaw na nung beam yung flooring natin. Okay. So, ang next natin dito is braces. So, part pa rin ng framing yung braces natin. So, click modify to deselect any elements, and then I'll zoom out, and then pwede nyo ring isave kung gusto nyo. Huwag nyo nang hintayin yung reminder, and then balik tayo dun sa level 1 dito sa project browser. Double click nyo yung level 1, and then on the structure tab, structure panel, paki-click yung load family. Brace tool pala muna. Okay, brace, and then load family. Tapos dun sa path natin, make sure structural framing, tapos steel folder, and paki-locate yung M_L angle. M_L angle, and then click open. Tapos paki-select yung L152. Scroll ko na hanggang L152. Ayan. L152 by 152 by 9.5. So, ito. And then, click OK. Tapos, dun sa type selector, paki-verify kung yun na yung naka-display. Tapos, sa options bar, yung start list natin, ito. Paki-set sa level 1. Tapos, yung offset, paki-type yung 600. Enter. Tapos, dun sa kasunod niya, yung end, paki-set sa level 2. Tapos, yung offset ay negative 600. Enter. Tapos, yung tag on placement, make sure naka-off. And then, paki-snap dun sa start point, dun sa midpoint of the column, sa intersection ng grid 3 at saka C. Ito. So, dyan ang start, midpoint. Tapos, mag-e-end ka dun sa 4C. O, ito yun. Click. And then, repeat nyo yan sa 3D to 3E. So, na yung grid 3 natin. 3D. Ayan, 3D. Papunta dito. Midpoint. Tapos, 3E. Punta dito. Hanggang doon sa midpoint 10. So, pwede kayong magdagdag ng additional braces if you want. Tapos, on the ribbon, click the modify tool or press escape key twice. Tapos, pwede kayong maglagay ng section dyan sa para makita nyo yung nilagay na brace. Or try natin dun sa elevation markers. Ito. And then, baguhin natin yung hindi siya kita. Okay, gawa tayo ng section. Kung hindi siya kita, gawa tayo ng section view. So, click natin to.
Yan. Then, double click. So, ito yung ating brace na nilagay. So, baguhin nyo yung level of detail, medium or kaya fine. So, ayan yung brace na nag-display dun sa section view natin. Tapos, ang susunod natin ay creation of new model group. Paki-save and then paki-close yung inactive views. And paki-click yung default 3D. Ayan. Default 3D. And paki-select yung entire model from left to right. Ayan. So, make sure ganyan yung selection na. Huwag nyo isasama yung topo surface or yung topo solid. On the Modify Multi-Select tab, click natin yung filter icon and then check none. Tapos, ang i-check lang natin dyan is structural framing. Ito. Dalawa yung nakalagay dyan. So, i-check nyo parehas. Yung structural framing other at saka yung structural framing primary. Huwag nyo isasama yung structural columns ha. And then on the Modify Structural Framing tab, so click nyo muna yung okay pala. On the Modify Structural Framing tab, on the Create panel, ito, paki-select yung Create Group, ito. Create Group, and then in the Create Model Group dialog, paki-type yung typical framing. Yan, typical framing and then click OK. Tapos, on the project browser, paki-double click yung level 1 floor plan. And then, dun sa project browser ulit, paki-expand yung groups. Scroll down nyo hanggang sa makita nyo yung groups. Yun, nasa pangalawa ata sa baba yun. And then, expand nyo yung model branch. And then, yung typical framing, makikita nyo dyan. Right click. And then, choose select all instances in entire project. Tapos, click and drag the insertion point handle. Ito. Insertion point handle. And paki-snap yan dun sa intersection ng grid A at saka 1. So, dito yun sa baba. Yan. Hindi ko yata na sakto. So, zoom in and then sakto nyo. Ayun. Intersection ng grid A at saka ng grid 1. Tapos, dun sa project browser, paki-open yung level 2. Floor plan, project browser, level 2. Tapos, right click dun sa typical framing group. Baba tayo dun sa groups. Ayan, typical framing. Right click. Create instance. Create instance and paki-snap dyan sa intersection ng grid lines A and 1. Ito. Group origin. Yun. And then paki-repeat dun sa level 3 and level 4. Same procedure. Click modify. Level 3. Paki-close na yung ibang inactive views. And then, typical framing, right click, create instance. Dito sa group origin, click. And then, modify. Last. Doon tayo sa level 4. Pa tayo sa typical framing, right click, create instance.
and then group origin, click, and then click modify or press escape key twice. So paki-open yung any section na gusto ninyo. So try natin yung section na building core or longitudinal or transverse, kung ano man yung gusto nyo i-click. So longitudinal, try natin. And then pwede natin ibahin yung visual style. So andyan makikita nyo yung mga dinagdag natin na framing. Okay, ayan. So from level 1 hanggang level 4. Tapos dito sa continuation natin, i-close muna natin itong commercial building natin and mag-open tayo ng residential project. So pwede nyo nang i-save yan, Ctrl S to save. And then close inactive views and then close nyo din to. Tapos browse nyo dun sa dataset files niyo and then open nyo yung chapter 6 folder and then paki-open yung residential underscore M. Ayan. Residential underscore M. Click open. So, pwede tayong mag-add ngayon ng continuous footing. So, malapit na tayong mayari. On the project browser, double-click to open the basement floor plan view. Ito. Basement. And then, kung makikita nyo dyan, on the structure tab, foundation panel, ito. Paki-click yung wall foundation tool. Tapos, from the type selector, paki-select yung wall foundation bearing footing 900 by 300. And then, select wall or walls. Ayan, select wall or walls dun sa ating floor plan. Click the vertical new construction wall on the left and on the left of the addition or top left of the plan. Ito yung addition kasi, ayan. Ayan yung nakikita nyo na yan. So meron na pala ako na ilagay dito. Teka lang . So I'll click modify. Di-delete ko lang para same tayo ng same tayo ng result. So wall foundation bearing footing 900 by 300 and then click the vertical new construction wall on the left of the addition. Ito, click. So ayun, and then click din natin yung nakapalibot. Ito. Tapos, ito pa. Yan. So, pag kami nag-appear sa inyong warning, sa akin kasi walang nag-appear . A warning message will appear in the lower left corner of the screen. Yan. So, ignorable naman yon, yung warning na yon. Kaya dun sa ribbon natin, pwede natin i-click yung modify tool or press the escape key twice. Ang ibig lang sabihin ng warning na yun, kung may experience nyo yun, ay hindi daw magiging kita dun sa current view ninyo, yun inilagay nyong footing. Kasi sa akin, meron na akong modification na ginawa . Kaya, ayan, nakikita nyo yung footing na inilagay ko. Pero makakarating din kayo dyan sa pamamagitan ng view range. So dun sa view range, on the properties palette, so click modify, and then on the properties palette, paki-locate yung view range. Magpas na yata ako.
extends. Ayan. Extends. Ayan, view range. Paki-click yung edit button ng view range. Ayan. So, dyan sa view range, yung view depth area, tapos, doon sa offset, paki-verify kung, or pakilagay yung negative 600. Kasi sa akin nakalagay na eh. Negative 600. Tapos, click OK to see the result. Makikita nyo na yung ano nyan, yung footing sa case ninyo. Tapos, yung override visibility graphics naman, para makita nyo yung pagiging dash line nya. Kasi, anything na nasa ibaba ng cutting plane natin, dapat naka-dash line yung visibility nun or yung appearance. So, anything na solid, nasa ibaba or nasa ibabaw ng cutting plane yun. So, dun sa ating view tab, graphics panel, paki-select yung visibility graphics or VG or pwedeng VV yung keyboard shortcut. So, dyan sa Model Categories tab, ito, Model Categories, scroll down and expand the Lines category. Scroll down natin, tapos Lines, expand down natin yung Lines, click nyo lang yung plus icon to expand, and then select the Beyond item, ito. Ayan. Tapos, dun sa Under Lines column, click nyo yung sa tapat nun, Beyond and then Lines column. Makikita nyo dyan sa Lines or Line Graphics, yung pattern ko, isenet ko sa hidden. So, gayahin nyo lang yan. And then, dun sa ayan. So, nakikita nyo. And then, click OK. Tapos, dun naman sa Structural Foundations category, since footing yung ginagawa natin. Structural Foundations, scroll down. Structural Foundations, ito. Dito sa Patterns, yan, dyan sa Patterns, select nyo ulit yon, and then paki-uncheck yung checkbox para sa foreground at saka background. Yan. Uncheck nyo lang. And then, click OK. Tapos, click OK pa. So, pwede na kayong pwede nyo na makita yung footings ninyo katulad na nakikita nyo dyan sa screen. And then, pwede pa kayong maglagay, tama ba? Pwede pa kayong maglagay ng footings dyan sa palibot ng perimeter walls natin. So, kung tapos na kayo, pwedeng i-click yung modify or press escape twice. And then, gagawa tayo ng tinatawag na step footing. So, i-edit natin yung wall profile natin. So, last na part na to. On the project browser, double-click to open the north elevation. Ito, north. So, ang gagawin natin is i-select natin yung topo surface. Ito, yung parang earth structure na yan. Ayan, topo surface. And then, dun sa view control bar, choose the hide element. Yung parang sunglass, ito. Choose the hide element or temporary hide isolate, something ganyan. Ayan. And then select the wall facing yung parallel dun sa screen. Ito, select natin yung wall na to. So ito yun. Select natin. And then on the modify walls tab, click the edit profile. Ayan, magiging magenta lines yan. Tapos, nakikita nyo dyan sa screen nyo, ito. Ang gagawin nyo dito is, using the offset tool, offset the bottom edge
down at 450. Okay, 450. So, offset. Ito, offset. Ayan, offset. And then, ayun, 450 dun sa offset value niya. And then, ganyan yun. I-modify ko muna. Ito kasi yung wall natin before. Ayan. So, ganyan yung wall natin before, di ba? So, i-offset daw natin ng pababa 450. Tapos, yung nasa kanan naman, itong wall, i-offset naman natin yan ng 3,300. So, click natin ito or select natin and then type 3,300. Enter. Kailangan paloob So, kung nahirapan kayo, may alternative dyan. So, click modify. And then, gamit tayo ng line dun sa draw panel. And then, gamit na lang tayo ng temporary dimensions. 3,300. So, pag nakita nyo na yung temporary dimensions, pwede kayo mag-type ng 3,300. Enter. And then, snap nyo dun pababa. Dun sa in-offset nyong 450. Click. And then, trim extend to corner na lang kayo. So, trim extend to corner. Lahat ng gusto nyong matira, yun ang isa-select. So, dapat ganyan ang kalalabasan ng trim extend to corner. And then, on the ribbon, click nyo yung, make sure closed figure yan bago nyo i-click yung finish edit mode. And then, doon sa west elevation, ganun din yung gagawin natin. So, tingnan muna natin yung result. So, click temporary hide isolate and then reset temporary hide isolate. Ayan. Sa west elevation or 3D muna, tingnan natin sa 3D. So, ayun. Ayan na. Ayan na yung step footing natin. Tama. And ito yung west elevation view. So, tingnan natin sa west elevation view. So, ito yun. Ganon din yung gagawin nyo. Select nyo yung topography surface and then hide element. Tapos, iselect nyo yung wall na parallel dyan sa view ninyo. Ito lang yun. Tapos, edit profile. Ito yung original profile niyo, di ba? Ganyan. So, ganun lang din. Offset nyo yung babang line ng 450. Yan. And then, click modify. Tapos, line tool or line icon. Ayan. Pag nakita nyo yung temporary dimension, i-type nyo din 3,300. Enter. And then, baba kayo. Snap. And then, use trim extend to corner. Mali yata ako ng click. Yan. So, pag ganyan na yung nagawa nyo, close figure, click the finish edit mode, and then reset temporary hide isolate, optional, kung gusto nyo i-reset, and then check nyo yung 3D view. Dapat ganyan na yung magiging appearance ng inyong footing. So, this concludes our chapter 6, and pakihintay na lang yung tutorial video about chapter 7. Okay, bye.